Hello. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos at buksan po natin ang Biblia sa Lumang Tipan, Genesis 48 verse 15 to 16. Tayo po ay magsitayo. Genesis chapter 48 verse 15 to 16. Pagpapatuloy po natin, ang pag-aaral po natin, series po natin, no? Sa mga passages sa Bible, sa Old up to New. No? Sabi po dyan, sa verse 15, kanyang binasbasan si Jose at sinabi, ang Diyos na sa harapan niya ay lumakad ang aking mga ninunos na sina Abraham at Isaac, ang Diyos na naging pastol ko simula nang ako'y ipinanganak hanggang sa araw na ito, ang anghel na tumubos sa akin sa bawat kasamaan, naway pagpalain niya ang mga batang ito, tumutukoy sa mga apo po niya, si Ephraim pati si Manase. At tawagin nawa sila sa aking pangalan at sa pangalan ng aking mga magulang na sina Abraham at Isaac at naway dumamis sila sa ibabaw ng lupa. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat dahil may oportunidad na ako po ay mangaral ng iyong salita. Alam ko po, Diyos, na there are times, Panginoon, I'm not good at living out your word, pero you still use me for your grace, Panginoon, at patuloy mo akong binibigyan ng biyaya para magbago. Kaya po sa pangangaral ko po, tulungan niyo po ako na hindi lang maituro ito, kundi magamit ko rin po at maisabuhay ko, Panginoon Diyos. At dalayan ko rin po sa mga tagapakinig, dalayan ko po, O Diyos, na bigyan niyo rin po sila ng puso mapagkumbaba na handang tumanggap ng salita mo upang lumago sa kanilang prayer life. Gabayan niyo po ako na wala po ako masabi na malayo sa konteksto ng pag-aaralan po namin, Lord. Maging pala po nawa sa amin ito, sa pangalan ni Jesus, amin. Pwede na po tayo magsiupo, mga kapatid. Alam niyo po, may isang NFL player. Football po yan. Ang pangalan niya ay si Brian Banks. Magaling po siya na football player sa Amerika. Kaya lang, alam niyo po, may nangyaring insidente kay Brian Banks. At ano po ang nangyaring ito? Dahil napagkamalan po siya na nanggahasa ng babae. Nang rape daw po siya. At sinabi niya, syempre, sumarap siya sa korte, sinabi niya hindi niya talaga daw ginawa yun. Pero dahil hindi naniwala yung korte at malaki yung di ba, pag yung woman sa ibang bansa, pag sinabi nilang ni-rape sila, kahit di naman totoo, karaniwan ay nakukulong yung mga lalaki. Nangyari po, nakulong po siya na mahabang panahon for 10 years. No? At sa span ng 10 years na yun, kahit may proof na, pinakita kahit nasa kulungan na siya, pinakita na may proof, binawi ng babae po na hindi naman totoo yung allegation niya. Na wala pa rin taong naniwala sa kanya, kahit sabihin natin may pure evidence na hindi naman niya talaga ginawa yung mga bagay na yun. Pinagdududahan pa rin ng ilang mga katao yung ebidensya na ihinarap ni Brian Banks. Alam niyo, minsan po pagdating sa ating Diyos, parang ganun po tayo, di ba? Maraming ng ebidensya o ganap sa ating buhay na ang Diyos ay kumilos po sa atin. Pero pag naharap naman tayo sa panibagong problema, di ba? Ang nangyari, pinagdududahan natin yung Diyos. Di ba? Hindi natin nagiging hope, hindi natin nagiging saligan yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Hindi natin pinaniwalaan yung mga pangako niya. At kahit nakikita na natin kung paano kumilos yung Panginoon noon, diba, sa mga problema natin na mabibigat ngayon may bago na naman, nawawala yung tiwala natin sa Kanya. Patuloy pa rin natin siya pinagdududahan kapag lalapit po tayo sa Kanya. Kaya po, ang reminder sa atin, paalala sa atin ng salita ng Diyos, sa gabi po na ito po yung tema natin, ang mga gawa ng Diyos sa ating buhay, ang saligan natin kapag lalapit tayo sa Kanya. Ang mga gawa ng Diyos sa ating buhay, ang saligan natin or pag-asa, hope natin kapag tayo lalapit sa Kanya. Kaya wag natin pagdudahan ng Panginoon. Diba? Tiyak na tutulungan po tayo sa anumang sirkumstansya na pagdadaanan natin sa ating buhay. Kaya kasama po natin ang Panginoon. At layunin ng pag-aaral po natin, makita natin mula sa salita ng Diyos na dahil maraming pagkilos na ginawa ang Diyos sa ating buhay, hindi dapat tayo mag-alinlangan lumapit sa Kanya. Or dahil maraming mga pangako ang Panginoon mula sa salita niya, pangawakan natin yon. Lumapit po tayo sa Kanya ng may buong kumpiyansa, confidence. Dahil talagang tutulungan tayo ng Panginoon. Ang title po natin, ito po mas maikli, no? Ang mga gawa ng Diyos ang siyang saligan natin. Hope natin, pag-asa natin, kapag tayo lalapit sa Kanya.
makikita natin, nag-jump na kagad tayo no, sa chapter 48, and time po ni Jacob na ito. Matanda na po siya. Nag-skip na po tayo dito. No, na nangyari, si Joseph naging second in command na siya. Pero tingnan po natin, sa mga nangyari sa previous verses, alam po natin yung story na si Joseph ay nadala po sa Ehipsyo, naging alipin po siya doon, naging slave siya at naging under po siya ni Potiphar. At alam po natin dahil kasama ng Panginoon si Jose, di ba? Tinutulungan siya ng Panginoon. Lahat ng mga pinapagawa sa kanya ni Potiphar ay nagagawa niya ng maayos at mabuti. Kaya nga po buo yung tiwala niya kay Potiphar. At ang nangyari, yung asawa po ni Potiphar ay nagkaroon ng kagustuhan kay Jose at inaaya niya si Jose gumawa ng bagay na immoral sa harapan ng Diyos at tumatangki si Jose doon. At ang nangyari po ay nung last na pag-aya ng babae, hinawakan niya si Jose at tumakbo si Jose, di ba, at may naiwan na damit mula kay Jose at sinumbong niya na nagsumbong siya ng bagay na hindi naman totoo, kasinungalingan. At si Jose ay nakulong. At si Jose, nakulong na naman po siya, di ba? Nangyari po doon na nakita yung patotoo niya, maayos naman doon sa nagbabantay sa kulungan po doon at binigyan siya ng taas dahil kasama niya ang Panginoon. At ang nangyari po, makita natin, may dalawang nakakulong po doon, di ba, yung cupbearer, pati yung baker ata, nakalimutan ko po, baker, yung tagapanguna sa mga pagkain ng paraon, merong vision, at ginamit ng Panginoon yung vision na yun, in-interpret ni Jose. At nangyari po, sinabi niya doon sa yung sa cupbearer, kapag nakatakas ka, nakaalis ka sa kulungan na to, alahanin mo ko. As ang nangyari ay nakalimutan ng cupbearer, di ba? As ang nangyari po, nagkaroon ng vision yung Pharaoh na merong pong 'di ba, 7 years na hindi tagutom at 7 years na tagutom. At hindi ma-interpret ng hari na yun kung ano yung dream na yun, naalala ng cupbearer, si Joseph. At si Joseph, hinarap siya sa paraon at naano niya yung vision na yun at sinabi niya sa Panginoon yung dahilan na yun kung bakit niya nagawang ma-interpret yung vision na yun. At nangyari, naging second in command po siya. Pangalawa siya sa pinakamakapangyarihan sa Ehipsyo. At nangyari po, binigyan siya ng paraon ng asawa na Ehipsyo din at nagkaroon po silang dalawang anak, si Ephraim at Manase. At makikita po natin na yung mga kapatid ni Jose, dahil 7 taon ng tagutom po doon, pumunta sila sa Ehipsyo para kumuha ng pagkain. At di nila nakilala yung kapatid po nila na si Jose. At alam na po natin yung story na yan. Tinest niya po yung mga kapatid niya. Tapos hanggang dumating sa point na dumating na po si Benjamin. Gusto niya makita si Benjamin. At nilagay niya yung cup doon sa ni Benjamin, sa sako. Di ba? Tapos umuwi sila. Tapos hinabol nung kawal ni Jose yung dinadala nilang sak. At nangyari, inisa-isa nila yung mga kapatid po nila, di ba? At nangyari, nahanap po sa lalagyan ni Benjamin, di ba? Pero alam po natin, plano talaga ni Joseph po yun. At ang nangyari po ay, nung time na yon, nagmakaawa si Judah na wag kunin si Benjamin bilang alipin at nagpakilala na po si Jose doon bilang kanilang nawawalang kapatid at nagkapatawaran po sila, 'di ba? At sinabi nga ni Jose, 'di ba? Isa sa paborito ni Kuya Jack, no, sa story na yun, lagi yung sinasabi sa akin na yung mga nangyari pala kay Jose ay God meant it for good. 'Di ba? Kasi nga kung wala nga naman si Jose doon sa Ehipsyo, paano niya matutulong mga kapatid niya? Diba? May plano pala ang Diyos kung bakit napunta si Jose doon para kapag may 7 taong tagutom, matulungan ni Jose yung mga kamag-anak niya, mga pamilya niya. At nangyari po, diba, pinatawag niya yung kanyang ama, si Jacob, at binigay ng paraon yung lugar na sa Ehipsyo, sa Goshen. At pumunta na po sila, diba? At nakita po natin na laking tuwa po ni Jacob, ni Israel. Sabi niya, nung nakita niya si Jose, pwede na siyang mamatay. Kasi nakita niya, buhay pala yung anak niya. At nang nangyari po, yan na po, yung sa pag-aaral po natin. So, nakita rin po natin dito na nasa time po na ito, last time pinag-aralan po natin, na totoo po talagang sa time na ito, na-save na po si Jacob o si Israel. Kasi tingnan niyo po yung passage, balikan po natin, kapatid, yung Genesis 15, yan. Sabi po dyan, ang Diyos na sa harapan niya ay lumakad ang aking mga ninuno
na sina Abraham at Isaac, ang Diyos na naging pastol ko. Pansin nyo kung paano niya natukuyin yung Panginoon, Diyos na naging pastol ko. Lagi niya sinasabi sa mga previous verses dati, nung hindi pa Israel pangalan niya, nung nagsisimula pa lang yung pangako ng Panginoon sa kanya, di ba, na ito gagawin ng Panginoon sa kanya, lagi niya sinasabi, ang Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac ang siyang nagligtas sa akin. Hindi niya sinabing, Diyos ko. At makikita nga po natin, lagay nga natin, brother, sa Genesis 31:42, na ang hope niya, kaya siya may safety sa mga sitwasyon na nangyari sa kanyang buhay mula sa kamay ni Laban, ay dahil po dito, no? Tingnan po natin, Genesis yan. Sabi niya, kung ang Diyos ng aking ama, ang Diyos ni Abraham, at ang kinakatakutan ni Isaac ay wala sa aking panig, tiyak na palalayasin mo ako ngayon na walang salat, walang dala, kausap niya po dyan si Laban. So sinasabi niya, ang security niya, safety niya, ay dahil yung lolo ko, pati yung papa ko, may takot sa Diyos, kaya may safety ako dahil sa kanila yon, dahil may takot sila sa Diyos, dahil kinikilala nila yung lolo ko, pati yung ama ko, kinikilala niya yung Diyos na buhay. So wala pa siyang acknowledgement dito, may knowledge pa lang siya na kilala niya lang yung Panginoon, pero yung acknowledgement sa puso ba, yung knowledge na talagang kilala niya ang Diyos, yung Diyos niya, yung Diyos ni Abraham at ni Isaac, yung Diyos niya, wala pang ganon. Pero noong time na nandun na po siya sa chapter 48 na po yan, makita natin sa chapter 33 or 32, nung pinalitan na ng Panginoon na Israel yung pangalan niya, doon na po siya nagkaroon ng tunay na pagkakilala sa Panginoon. So, makita po natin sa time po na yan, na anong unang pong katotohanan na pwede natin matutunan regarding sa prayer. Unang katotohanan po natin, ito po, ang mga gawa ng Diyos sa atin ang siyang saligan natin sa panahon na tayo ihingi sa Kanya. Ang mga gawa ng Diyos sa atin ang siyang saligan natin sa panahon na tayo hihingi sa Kanya. Bakit po natin nasabi yan? Bakit yan yung hope natin, yung mga gawa ng Diyos sa buhay natin nakaraan, ang siyang magiging pag-asa natin kapag tayo lalapit sa Kanya? Makita po natin kasi sa passage po na ito, basahin po natin sa verse 15. Doon lang po tayo, kapatid. Sabi diyan, kanyang binasbasan si Jose. Binasbasan niyo muna si Jose. Blessing, di ba? Kasi nga po, mamamatay na po siya diyan. Kaya binabasbasan niya po yung mga anak niya. At sinabi, ang Diyos na sa harapan niya ay lumakad ang aking mga ninuno na si Abraham at Isaac. So sinasabi ni Jacob dito yung history ng family niya, na kung paano yung ama niya, pati yung lolo niya, lumakad sa Panginoon, namuhay para sa Panginoon, ginawa yung kalooban ng Diyos. Sinasabi niya yung history kung paano din yung lolo niya at ama niya ay namuhay para sa Panginoon. At sabi diyan, ang Diyos na naging pastol ko, shepherd ko. So makikita po natin na tinupad talaga ng Panginoon yung promise niya. Di ba nagkaroon siya ng vow sa Panginoon? Kung yung Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac, ang siya kasama ko, ingatan ako, pupunta ako sa lugar na ipinangako niya sa akin, siya ang magiging Diyos ko. Nangyari po yan. Iningatan po siya ng Panginoon. Diba? Alam niyo po, maraming mga trouble na hinarap si Jacob. Pero mamaya, bagitin ko po muna yun. Bangkitin ko muna po yung part na ito. Makikita po natin na yung prayer na yan, hindi talaga yan, di ba, na lumapit si Jacob, di ba, na lumuhod siya at nanalangin, di ba? Alam niyo po, ang form of prayer din ay wish. Wish. Di ba? Parang sasabihin mo sa isang tao, di ba, pagpalain nawa yung yung ministry mo, kapatid, gabayan ka nawa ng Panginoon. Wish yun, pero isa din yun form of prayer. Alam niyo po, marami mga passages sa Bible na may mga wish. Hindi siya talaga pinakita sa verse na yun na may lumuhod, na nalangin, kundi wish. Tapos, sa 1 Thessalonians chapter 3, verse 12, sabi po dito, naway palaguin at pasaganain kayo ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao. No? So, wish ni Pablo, prayer niya. Wish. 2 Timothy chapter 1, verse 16, pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sambayanan ni Onesiforo. So hindi naman sinabi sa verse na lumuhod si Pablo, nagpray, kundi wish niya. Form of prayer din po kasi yan. Diba? Sapagkat madalas niya akong pinaginhawa at hindi niya ikinahiya aking tanikala. 3 John, naalala ko po sa Pinay Pastor. Minamahal, aking dalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan. Wish, di ba? Ruth chapter 1 verse 9, ipagkaloob nawa ng Panginoon na kayo'y makatagpo ng kapahingahan bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang asawa. O yan ang wish, form of prayer. At Genesis
43:14. Nakikita rin po natin, pagkalooban nawa kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng awa sa harapan ng lalaking iyon upang ibalik sa inyo ang inyong isa pang kapatid at si Benjamin. Yung prayer ni Jacob, wish niya na maging maayos yung paglalakbay nila. Kasi nga po babalik sila kasama si Benjamin para harapin si Jose. At makikita niyo po dito mga kasama, ano ibig sabihin dyan ni Jacob sa kanyang wish or prayer na pagpalain yung mga bata? Sabi po dyan, di ba, ang Diyos na naging pastol ko, simula nang ako'y hanggang sa araw na ito, anghel na tumabos sa akin sa bawat kasamaan, naway pagpalain niya yung mga bata na ito. Ano ibig sabihin niya? Ba't sinabi ni Jacob, pagpalain niya yung mga bata na ito? Ibig sabihin po niyan, inilalagay niya sa alaga ng Diyos yung kanyang mga apo, si Manasseh at Ephraim. Kaya nga niya sinabi, di ba, sa unang verse, sa mga naunang previous verses po natin, na sinabi niya kung sino yung Diyos, diba? Sinabi niya kung anong ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Nawa yung Diyos na ito na aking sinasamba, naging pastol ko, naging Diyos ng lolo at ama ko, diba? At nag-iingat pa rin sa akin patuloy, pagpalain nawa sila, ingatan sila ng Panginoon. So wish niya yan para sa kanyang mga anak, mga apo, si Ephraim at Manasseh. At nakikita rin po natin dito, may isa pang prayer si Jacob, diba? Wish. Yan yung unang wish niya. Ingatan sila sa guidance ng Panginoon. Pangalawa, sa undercare ng Panginoon. Sabi po dyan, sa verse 16, at tawagin nawa sila sa aking pangalan at sa pangalan ng aking mga magulang na sina Abraham at Isaac. No? Bakit kaya sinabi ni Jacob yun? Bakit yun yung prayer niya, wish niya para sa mga apo niya? Kasi po, alam niyo po, si Ephraim at Manasseh, hindi naman yan pure Jew, di ba? Hindi man pure Jew yan. Kasi may lahing Ehipsyo yan, di ba? Yung asawa ni Jose, Hudyo ba yun? Ang binigay sa kanya, Ehipsyo na asawa, di ba po? So, ang sinasabi po dito ni Maray, sabi ng isang nagtuturo ng Biblia, na sinasabi ang wish ni Jacob dito, even though na hindi pure Jew yung mga apo niya sa Ephraim at Manasseh, ituring nawa sila bilang kabahagi ng pamilya nila, mga kapwa Hudyo nila, na magiging kabahagi rin ng pagpapala ni Abraham. Kung ano yung pangako ng Panginoon mula kay Abraham, pati kay Isaac, kay Jacob, nawa, maging ganun din sa mga apo niya. Mapasa kanila din. Diba? At makikita po natin dito, sabi dyan, di ba sa verse 16, ang anghel na tumabos. Yung anghel po dyan, kung makikita nyo sa Bible, kapag sa Old Testament, English, makikita nyo yung the angel of the Lord. Tumutukoy rin po yan sa Panginoon. Diba? Ang anghel na tumubos sa akin. Kung makikita nyo, ititrace nyo yung angel na nagpapakita kay Jacob, tumutukoy rin po yun sa Panginoon. Kasi sino ba yung gumawa ng mga bagay na yan? Ang anghel na tumubos sa akin sa bawat kasamaan na nag-ingat sa kanya. Walang iba kundi ang Diyos. Diba? Alam niyo po, ano ba yung mga kasamaan na pagliligtas? Ano yung mga kasamaan na pag-iingat ng Panginoon sa kanya? Yung evil dyan, yan yung mga calamity, mga problema, mga pinagdaanan ni Jacob na niligtas siya ng Panginoon. Isa po dyan, yung sa pagnanais na pigilan ni Laban na umalis si Jacob kasama si Leah at Rachel. Hindi sila napigilan ni Laban. At mula sa kanyang kapatid na si Esau, nag-pray po siya. Iningatan siya ng Panginoon. Diba? At yung paghihiganti ng mga anak niya, diba, dahil nabastos si Dina, pumatay sila na maraming tao at nabahala si Jacob. Ba't nyo ginawa yung bagay? Diba, makikipagtipan sana sila, makikipag-ayos sila. Pero nangyari, si Jacob, natakot po siya doon, diba? Dahil sa ginawa nyo, baka ubusin na tayo. Baka mamatay tayo. Nangyari po ba yun? Naubos po ba sila? Hindi naman nangyari, di ba? Iningatan sila ng Panginoon. Makikita po natin dito na talagang maaasahan ng Panginoon. Diba? Kaya sinabi ni Jacob din po yan, yung mga naunang bagay na sinabi niya patungkol sa Diyos. Yan yung magpupush sa atin. Parang ano yan magpupush po sa atin, parang, tawag dito, parang, magtutulak sa atin na parang mas lalong lumalim yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Dahil ito yung mga naunang bagay na sinabi sa atin natin patungkol sa Panginoon. Yan yung magpupush sa atin na magtiwala sa Kanya. Dahil sa mga naunang sinabi natin na gano'n ang Panginoon. Na matutulungan talaga tayo ng Panginoon. Diba po? At makikita po natin dito sa pag-aaral din po natin, mga kasama, na
talagang tumutulong, gumagabay ang Panginoon sa kanila at hindi po sila kailanman iniiwanan ni pinapabayaan ng Panginoon. Ha? So, nakita po natin, anong ikalawang puntos po na pwede natin matutunan mula sa passage po na yan. Mamaya po natin pagsabayin po natin yung application. No? Nagka-problema po dito sa notes ko, no, nawala ibang mga ano. Pero, tinan po natin yung second point po natin. Second point po natin ay ito po, no. Sabi po dyan, huwag mag-alinlangan lumapit sa Diyos dahil siya ay tapat sa kanyang pangako at kumikilos sa ating buhay. Diba? Huwag po tayo mag-alinlangan lumapit sa Diyos dahil siya ay tapat sa kanyang pangako at kumikilos sa ating buhay. Diba? Bakit nawawag tayo magduda kapag lumapit tayo sa Kanya? Diba? Dapat may kumpiyansa dahil sa mga pagkilos ng Panginoon sa buhay mo at buhay ko po. Diba? Diba may mga situation po sa ating buhay na marahil near-death experiences, munti ka nang mamatay, diba? Pero iningatan ka ng Panginoon. O kaya naman pag estudyante ka, pabaksak na yung grade mo, mag-aaproblema ka sa professor mo, nakabawi ka sa grades dahil tumulong ka sa Panginoon, ay tinulungan ka ng Panginoon. Diba? Mga full load sa trabaho, ministry responsibilities at mga problema sa kasalanan, tinulungan ka ng Panginoon, diba? At alam niyo po, yung pagdududa sa Panginoon ay isa pong mabigat na kasalanan sa kanyang harapan. Makikita natin sa Bible na ayaw po ng Panginoon po yan. Di ba? Kasi makita natin sa Exodus, dahil may doubt yung mga Israelita, sila ay binigyan ng parusa ng Panginoon. Hindi, maliit na bagay po yan na pinagdududahan natin yung mga pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Dahil kahit na anong mangyari, kaya at kaya kumilos ng Panginoon sa anumang problema o sirkumstansya na yung pagdadaanan sa buhay. No? At sa pag-aaral po natin, no, saan po natin itong mai-connect sa ating biblical story? Diba? Alam niyo po, pag mag-aaral po tayo ng story, narrative sa Bible, lahat ng mga narrative story, pwede natin mai-connect sa biblical story. Yung biblical story natin, creation, paglilikha ng Diyos. Pangalawa, the fall of man, redemption, at yung restoration. Saan po natin pwedeng ma-connect yan? We could connect the story po sa redemption. Diba? Kasi makikita natin sa mga circumstansya na pinagdaanan ni Jacob, sino nagliligtas sa kanya? Panginoon din. At makikita po natin si Ephraim at Manasseh, naging kabahagi rin sila ng pagpapala o blessing ng Panginoon. Yung promise ng Panginoon kay Abraham at Isaac, napasa kanila din. So pagdating din po sa kaligtasan natin, di ba tayo yung mga hintil, mga hindi naman karapat-dapat, hindi naman mga Hudyo, pero tayo naging kabahagi rin ng kaligtasan na yun dahil kay Kristo Jesus. Lahat po, makikita po natin, kahit sa lumang tipan, nagliligtas na ang Panginoon. Diba? Nagliligtas na ang Panginoon. In application po sa pag-aaral po natin. For application para sa first point and second point po natin, natapos na po tayo. Unang application po natin, isipin mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay at mga pangako niya kapag ikaw ay lalapit sa Kanya. Dahil pwede natin ito ilapit sa Kanya. Pag may problema ka sa kasalanan, lahat po tayo, no, may mga sin problem, may mga struggle tayo, mga specific sin. Sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, 'di ba, na walang tukso na dumating sa atin, 'di ba, na common, na laging magpo-provide ang Diyos ng way of escape para malabanan natin yung tukso. Manalangin ka sa Panginoon, 'di ba? Sinabi mo sa salita mo na ikaw ay tapat at iingatan mo kami at gabagabayan mo kami, may way of escape sa temptation. Tulungan mo ako, Panginoon, natutukso kong gumawa ng blank. Ikaw na bahala kung anong specific sin na nasa isip mo, na struggle mo. Diba? Pangalawa, financial problem. Diba? Panginoon, di ba sa Matthew 6:33, sabi ng Bible, pag inuuna kita, lahat ng mga pangangailangan ko ay pawang idaragdag mo. Diba? O kaya naman, sabi rin sa Hebrews chapter 13, verse 5-6, sabi po doon, Panginoon, di ba sabi po ng salita mo, pagkilos mo na wag kaming matakot, 'di ba? Kasi kasama mo niyo po kami at hindi dapat namin mahalin ang pera dahil kahit anong mangyari, hindi mo kami iwanan, ipapabayaan. 'Di ba? O kaya naman, pag ikaw ay nalulungkot, nade-depress kapag naharap ka sa marami mga problema. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 1, ang Diyos po natin ay God of comfort. Panginoon, 'di ba sinabi mo sa salita mo, ikaw yung God of comfort namin. Ikaw yung kaaliwan namin. Panginoon, tulungan mo ako. May pinagdadaanan akong blank. Comfort, I need your comfort po. Aliwin mo ako, Panginoon. In application din po natin, pangalawang application sa pag-aaral po natin, dapat lumalim ang pagkilala po natin sa Diyos at sa Kanyang salita kung sino siya para marami tayong mga praises sa Panginoon.
Diba? Mga praises na magsiset sa ating panalangin na mas magtiwala sa Kanya. Nalala ko po, sabi ni Dr. K sa Life and Ministry of Prayer, kapag marami kang mga alam na Bible verse patungkol sa Panginoon, kaya nga nauuna sa prayer natin, di ba, adoration, yan kasi yung magsiset ng mood, yung term. Magsiset ng mood para makita mo na ang Diyos natin pala ganito. Ang Diyos ay Diyos ng kaawaan, ang Diyos natin ay makapangyarihan, ang Diyos natin ay Diyos ng kaaliwan, na magtutulak sa iyo kapag may hingi ka sa Panginoon, ay dahil yung Diyos ko ganito, kaya ako tulungan ng Panginoon. Diba? So marami po ba tayong mga adoration or praises sa Panginoon kapag nananalangin tayo sa Kanya? Gusto niyo po ba? Gusto ba natin lumalim po doon? Magbasa ng salita ng Diyos. Kilalanin po natin ang Panginoon sa Kanyang salita. Pangatlo po na application po natin, pagtiwalaan mo ang mga pangako ng Diyos dahil kahit kailanman ay hindi ka kaya biguin ng Panginoon. Diba? May mga promises ba ang Panginoon sa iyo ngayon na parang hindi mo pinaniniwalaan? O may mga pagkilos sa iyo ng Diyos, dati, alam mong kaya ng Panginoon, pero ngayon, naharap ka naman sa mabigat na problema, hindi mo na pinagtitiwalaan ng Panginoon. Kung dati, hindi ka binigo ng Panginoon, kahit ngayon, hindi ka kaya biguin ng Panginoon dahil siya ay tapat na Diyos. At kung kumilos siya sa buhay mo noon, kaya pa rin ng Diyos kumilos sa iyo ngayon. Huling application po natin, huwag natin ilagay ang kumpiyansa natin sa tao. Marami may importante kang tao sa buhay mo. Pinagpe-pray mo sa Panginoon, your pastor, di ba? Asawa mo. Diba? O kaya naman sinong taong mahalaga sa buhay mo, alam mo, huwag mong ilagay yung hope mo sa tao. Kahit sabihin mong may ability sila to help them, diba? Kahit mayaman sila. Tingnan niyo si Jacob. Hindi naman niya inilagay yung confidence niya kay Jose, kundi ipinagkatiwala niya sa Panginoon. Diba? Ipinagkatiwala niya sa Panginoon. Ang confidence natin, hope natin, para maingatan ang sinumang taong mahalaga sa ating buhay ay walang iba kundi ang Panginoon. Gaya rin ni Jacob na ipinagkatiwala niya yung mga apo niya, si Manasseh at Ephraim, sa kamay ng Diyos at pagpalain sila ng Panginoon. So in conclusion sa ating pag-aaral, kamusta na po tayo nitong nakarang araw? No? Ano po ba ang hope natin kapag lalapit tayo sa Panginoon through prayer? Meron ka bang hope mula sa salita niya? Meron ka bang pinanghawakan? May pinanghawakan ka bang pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay nitong mga nakarang araw na nagtutulak sa iyo para mas magtiwala sa Kanya? Kung nawawalan ka ng pagtitiwala sa Panginoon, malinaw sinabi ng God's Word na talagang kumikilos ang Panginoon. Kaya po nasabi ni Jacob yung mga bagay na yun, ang Diyos ko na kumikilos sa akin, ang pastol ko, kasi nangyari sa buhay niya yan. Diba? Kaya hindi ka bibiguin ng Panginoon. Si Jacob hindi binigo ng Panginoon. At di ba, pag pupunta tayo sa Old Testament, parang looking back, di ba? Makikita mo yung whole story nila. Yung prayer ba ni Jacob, tinogon? Di ba? Dumami rin sila. At makikita po natin, di ba? Hindi lang pala yung prayer ni Jacob na, sorry, nakalimutan ko banggitin kanina. Hindi lang yung prayer ni Jacob na yung sabi dito, 'di ba, na pagpalain niya ang mga batang ito, tawagin nila nawa sila sa aking pangalan at sa pangalan ng aking mga magulang na sina Abraham at Isaac. At naway dumami sila sa ibabaw ng lupa. Prayer niya rin 'yun sa kanyang mga apo kasi yung promise ng Panginoon, 'di ba? Mula sa kanilang lahi dadami sila, sindami ng mga bituin. Promise, kaya niya sinabi 'yun kasi 'yun din yung pangako ng Diyos sa kanya na dadami sila, sindami ng mga bituin. So, dumami ba sila? Dumami sila, diba? Tribe of Manasseh, diba? Kita natin sa 1 Kings, diba? 2 Kings, marami talaga, dumami sila. Sa Exodus pa lang, kaya nga yung lalaki, diba? Gustong patayin yung mga sanggol na lalaki ng mga Hudyo kasi talagang dumadami sila. Pangako ng Panginoon na tinutupad niya. So, wag mo pagdudahan ng Panginoon. Wag mo dudahan ng Panginoon. Gusto mo bang lumalim ka din sa pagkakilala sa Panginoon pag lumalago ka sa prayer life mo? Dumalo kang prayer meeting, mga online, di ba? Punta rin po tayo sa ating prayer meeting, di ba? Kasi sa prayer meeting, tinuturo dito mula sa salita ng Diyos kung paano tayo lalago sa ating prayer life. So kaya po, paalala sa atin sa gabi na ito, ang tupong tema natin, ang mga gawa ng Diyos sa ating buhay ang saligan natin kapag lalapit tayo sa Kanya. So ano bang hope mo kapag lalapit ka sa Panginoon? Dahil lang ba Christian family ka, kaya may hope ka sa Panginoon, may chance ka. O kaya dahil may mga
pag may mga privileges ka, kaya ka nakakalapit sa Panginoon. Hindi, di ba? Ang hope natin, saligan natin yung mga gawa ng Diyos sa ating buhay or mga promises niya. Kaya kapag lalapit tayo sa Panginoon, sureball na tutugunin ng Panginoon yan dahil siya ay tapat. Manalangin po tayo. Let's pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patawarin niyo po kami, O Diyos, dahil may mga panahon na hindi namin pinagtitiwalaan yung mga pangako mo. Hindi namin nagiging hope yung mga pagkilos mo sa buhay namin itong mga nakarang araw kapag naharap po kami sa maraming problema. Nakakalimutan namin na ikaw po ay Diyos na mayaman sa langit kapag naharap po kami sa mga maraming circumstances sa buhay when it comes to financial, Panginoon. At kahit na anuman pa, patawarin niyo po kami, Lord. Tulungan niyo po kami na mas malalo ka namin makilala sa salita mo na ikaw po ang Diyos na talagang kumikilos at gumagabay sa amin. Gabayan niyo po kami at tulungan niyo po kami na lumalim ang pagkakilala namin sa inyo, na siyang magtutulak sa amin para mas magtiwala po sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat.